Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-39 na yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Nang dahil nga sa lumabas na fake news mula sa kampo ni Athena, nakaabot kay Hari ang balita. He was being informed that there is a company who would want Stella to sign a contract for them. Subalit may ibinigay na kondisyon ang mga ito. Maaari lang pumirma si Stella ng kontrata kung hindi nito isasama si Hari. Nagalit ito nang malaman iyon. Pero walang pakialam si Stella, ni hindi nito naisip si Hari. Basta ang tanging mahalaga lang para kay Stella ay makapirma siya ng kontrata. Hindi man lang nito naalala ang mga sakripisyong ginawa ni Hari para sa kanya. At dahil doon, nagdesisyon si Hari na tawagan si Cheryl at tanggapin ang inaalok na tulong ng mga ito sa kanya. Napagkasunduan nilang magkikita-kita ng gabing iyon. Matapos ang mga naging revelasyon ni Athena, ay hindi makapaniwala si Stella sa mga nalaman niya tungkol kay Athena. Sa huli, ay narealize ni Stella na siya ang tunay na talunan. Walang natira sa kanya. Lahat ay nawala na. Kung ano-ano na ang ginawa ni Stella para lang makuha ang gusto niya. While Athena on the other hand, had been living a good life. Sa huli, ay isa pa rin siyang talunan. Naisip ni Stella. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-39 na yugto ng ating kwento, You Are the Reason. Nang makaalis na si Athena kasama ni Joaquin, ay naiwan mag-isa si Stella. Muli ay nabalot ng inggit at galit ang puso nito habang nakatanaw ito kina Athena at Joaquin na noon ay magkahawak kamay habang naglalakad palabas ng restaurant na iyon. Paalis na sana si Stella nang humarang sa daraanan niya ang staff ng Inspire Management Company. Stella, kailan mo balak ibalik ang pera ng kumpanya? Kailan pa ako nagkautang sa inyo? May ebidensya ka ba? Galit namang sagot ni Stella dito. Naghahanap siya ng pagkakataon para matakasan ang mga ito. Inaasahan na ng staff ng Inspire Management na itatanggi iyon ni Stella. Inihagis nito ang agreement sa table at saka nagsalita. Ayan ang agreement na pinirmahan mo. Our company has suffered a great loss of a few million pagkatapos mong biglang mawala. Everyone is looking down on our company as well. Kaya nagdesisyon na ang kumpanya na sampahan ka ng kaso. Miss Stella, mas makabubuti para sa'yo kung makikipagtulungan ka na lang sa amin. Kung hindi, mas lalo lamang lalaki ang problema mo. Patuloy na sabi ng staff sa kanya. Tulalang napaupo muli si Stella. Namumutla ang mukha nito. Her career had really ended. Samantala, matapos makalabas ni Athena sa restaurant na iyon, napapalakpak si Cheryl saka nagsalita. Sa wakas, nailabas ko rin ang galit ko sa babaeng yun. Tiniis ko iyon ng ilang taon. Napakasarap sa pakiramdam. Bahagyang tumikhim si Athena at makahulugang tumingin kay Cheryl. Gusto nitong palihim na sabihin kay Cheryl na mag-ingat sa mga salita nito dahil naroon si Joaquin. Agad namang nahulaan ni Joaquin ang nasa isip ni Athena. Hinagip nito ang kamay ni Athena at saka nagsalita. Gusto ko sana kayong ihatid pa uwi, kaya lang may meeting pa ako sa kumpanya. Cheryl, pwede bang ikaw na muna ang maghatid sa kanya pa uwi? Wala pong problema, President Joaquin. Ako na po ang bahala kay Athena. Agad namang sagot ni Cheryl. I'll see you at night. Pagkaraan ay sabi ni Athena kay Joaquin at humalik ito sa pisngi ni Joaquin. Nagbuntong hininga si Joaquin. Parang ayoko na yatang bumalik sa opisina ngayon. Napangiti naman si Athena at itinulak na ito papasok ng sasakyan.
Matapos na paandari ng driver nito ang sasakyan, ay aksidente namang nagkasalubong at nagkabanggaan si Athena at ang staff ng Inspire Management Company. President Joaquin, gusto niyo po bang mag-U-turn tayo? Agad na tanong ng driver ni Joaquin. It's okay. I know she can handle it. Pero tulungan mo akong bantayan ang sitwasyon ng Inspire Company. I don't want them to play any more tricks. Noted, President. Ang staff mula sa Inspire Company ay noon pa gustong mapapirma si Athena ng kontrata sa kanila. Subalit ni-reject ni Athena ang offer. Ngayon ay sinusubukan muli ng mga ito because Stella had breached the contract she signed with them. Miss Athena, our president wants you to meet him. Maaari kayong magkita sa isang lugar na mapapagkasunduan nyo if it's not convenient for you to meet him at the company, sabi ng staff ng Inspire Company kay Athena. Nag-aalala ang mga ito na baka i-reject na naman silang muli ni Athena. Wala nang balak ang kumpanya na papirmahin pa si Stella ng kontrata. Bukod pa doon, ay magsasampa din sila ng kaso laban dito. Dagdag pang sabi ng staff. Nagkatinginan sina Athena at Cheryl nang marinig iyon. They knew that the people from Inspire Company were trying to play some tricks again. Marahil ay iniisip ng mga ito na dahil galit na galit si Athena kay Stella kaya gusto nilang turuan ng leksyon si Stella para mapasaya si Athena. Subalit hindi na kailangan ng mga ito na gawin iyon. Bumalik kayo at sabihin nyo sa presidente ng inyong kumpanya na napakarami kong kinakaharap na gusot ngayon. At hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin matapos-tapos ang mga intriga. Nag-aalala ako na baka makapagdulot lang ako ng kaguluhan sa inyong kumpanya kung pipirma ako ng kontrata ngayon. The people from Inspire Company tried to please si Stella bago paganapin ang Golden Screen Festival. Sinabi ng mga ito na hinding-hindi nila susuportahan si Athena. Bukod pa dito, hindi man lang nila tinulungan si Stella noong nasangkot ito sa malaking gulo. Sa halip, ay nais pa ng mga itong kaagad na mapaalis si Stella sa lalong madaling panahon sa kanilang kumpanya. Therefore, Athena would never sign a contract with them because they did not have ethics at all. At isa pa, nakapagdesisyon na si Athena kung saang kumpanya niya gustong pumasok. Hindi pa rin sumusuko ang mga ito sa pagkumbinsi kay Athena, kaya pinigilan na sila ni Cheryl na gawin pa iyon. Nagsalita si Cheryl. Well, siguro naman ay nakita nyo kanina lang ang sasakyan ni President Joaquin. Kaya nakikiusap ako na wag nyo nang guluhin pang muli si Athena kung ayaw nyong mapasok sa gulo. Matapos namang marinig ng mga ito ang sinabing iyon ni Cheryl, ay hinayaan na ng mga ito na makaalis sila ni Athena. Kaagad namang nag-apologize si Cheryl kay Athena nang makasakay na sila sa sasakyan. I'm sorry for threatening those people in that way before getting your permission. I was so impulsive. Naiiling na pag-a-apology ni Cheryl kay Athena. After all, ang relasyon sa pagitan ni Athena at Joaquin ay hindi pa naiipaalam ng mga ito sa publiko. Nauunawaan naman ni Athena na ang ginawa ni Cheryl ay para rin sa kanyang kapakanan. Nginitian niya si Cheryl. It's okay. Hindi ka naman nagsinungaling sa kanila. At totoo naman, naasawa ko si Joaquin. Napakasaya ni Athena nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Nang makita ni Cheryl ang ngiti ni Athena ay napangiti na rin ito saka nagsalita. Nakita ko kung paano mo pinagdaanan ang mga twist and turns sa buhay mo and finally, you can leave the past behind. I'm really happy for you, Athena. Alam kong mahal na mahal ka ni Joaquin. Cheryl, maraming salamat din for staying by my side all these years. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa'yo.
They look at each other emotionally. Kasabay noon ay ang pagpatak ng luha sa kanilang mga mata. Hay nako, tama na nga ang kadramahang ito. Pagkaraan ay sabi ni Cheryl. Iiyak lang ako kapag pinanganak mo na ang unang baby niyo ni Joaquin. Pagbibiro pa nito. Kahit pa nga gusto ng mga tao ng Inspire Company na kasuhan si Stella, sa palagay ko ay hindi nila gagawin iyon. Ang mga tao sa entertainment industry will criticize them for being cold-hearted. Mag-iisip na lang siguro sila ng ibang paraan para mabayaran ni Stella ang pera ng kumpanya. Pagkaraan ay sabi ni Athena. Narinig ko na ang presidente ng Inspire Management ay kilala ang ilang boses sa industriya. And they like Stella very much. Siguro ay hindi na itinuloy ni Cheryl ang sasabihin nito. Naintindihan na agad ni Athena kung ano ang gustong sabihin ni Cheryl. Well, iyon ang daan na pinili niya para sa sarili niya. Sana ay asawa na ito ni Sander ngayon kung hindi ito nakipag-affair kay Director James. Things turn out this way dahil sa kasakiman ni Stella. Muling nakiusap si Athena kay Cheryl na gumawa ng isang public announcement na nagsasabing nagdesisyon na si Athena na umalis ng Global Media Entertainment. Ang board of directors ng kumpanya ay hindi nasiyahan sa announcement na iyon. Tinanggal na nila si Sander, umalis na si Stella sa kumpanya, at ngayon naman ay si Athena ang aalis ng kumpanya. She had been trained under that company for so many years now. She was betraying the company. Iyon ang naiisip ng mga ito. Bukod sa announcement na iyon, ay may nakapost ding status si Athena sa Facebook account niya. Kahit na nga puspusan ang naging pagtatrabaho ko sa mga nagdaang taon, wala ni isang nagtiwala at umintindi sa akin. It's time for me to leave. Agad namang naglagay ng mga comments ang netizens sa post na iyon ni Athena. Good job! You should have left earlier. Athena, sosuportahan ka namin. You will definitely have a bright future. Gumawa din ng listahan ang mga fans ni Athena ng mga TV series at movies na kinabilangan ng aktres. Bago pa man ito napunta sa Global Entertainment, ang mga movies that she take part in were quite good. Kahit na hindi gaanong kilala ang mga iyon, magaganda naman ang naging feedback ng mga tao sa mga iyon. At isa pa, marami ring mga kilalang aktor ang kabilang sa mga pelikulang iyon. Subalit nang mapunta si Athena sa Global Entertainment ay unti-unting nawala ang kasikatan nito. Nakasama siya sa 2 pelikula, pero sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang ratings noon. Ipinapakita lang noon na hindi ginustong tulungan ng Global Entertainment si Athena na magtagumpay. Sa kabilang banda, napakaraming magagandang feedbacks at impacts ang dinala ni Athena sa kumpanyang iyon, subalit paanong ang mga tao ng Global Entertainment ay naging ganoon ang pagtrato kay Athena. Napakaraming naging comments sa internet. Bukod dito, nagpumilit na si Athena na umalis ng kumpanya kaya ang mga tao sa Global Entertainment ay hindi na magawa pang makumbinsi siyang manatili sa kumpanya. Maraming kumpanya ang nais na papirmahin si Athena ng kontrata matapos na i-terminate nito ang kontrata niya sa Global Entertainment. Subalit, nireject ni Athena ang lahat ng offers na iyon. Inihahanda niya ang kanyang sarili to join Star Media Entertainment. Patuloy siyang nagsasanay para lalo pang mag-improve ang kanyang acting skills. At kasabay noon, ang documentary na kinabilangan ni Athena ay malapit na ring ilabas. Maraming tao ang nag-aabang na mapanood ang documentaryng iyon. Bukod pa sa ang direktor niyon ay si Bobby Jimenez, ang kilalang direktor ng mga documentaries. Kahit na nga mas madaling kumita ng malaking halaga sa paggawa ng commercial films, ang documentary na iyon ay agad na naging box office sa loob lamang ng ilang araw matapos nitong mai-release.
Ilang milyong dolyar agad ang kinita nito. Iyon ay dahil sa mga magagaling na aktor at aktres na kabilang sa documentary. Nagustuhan ng mga manonood ang naging performance ni Athena. Samantala, ang presidente ng Star Media Entertainment ay humanga rin sa galing ni Athena sa pag-arte. Naging parte din ito ng isang play dati at isa rin itong babae. Kaya naman nararamdaman nito na inilagay ni Athena ang tunay nitong nararamdaman sa kanyang pag-arte, kaya naman naging ganoon kaganda ang kinalabasan ng kanyang naging proyekto. Alam nitong magiging superstar ito in the future. Ang presidente ng Star Media Entertainment na si Kelly Carlson was a person who would do things in an efficient way. Sinabihan nito ang pinakamagaling na agent ng kumpanya na kaagad na makipagkita kay Athena. Katatapos ko lamang panoodin ang documentary na iyon and I'm deeply impressed by her acting. I want to sign a contract with Athena Alonso. What do you think? Tanong nito sa magaling na agent na si Henry. Nang marinig nito ang sinabi ng presidente, tumango ito bilang pagsang-ayon dito. Athena has a good acting skills. Pero ang mga tao mula sa Inspire Company ay patuloy na ginugulo si Athena. Bukod pa doon, ay matagal na rin siyang hindi nagbida sa isang blockbuster project. I'm afraid that a lot of people in our company will not welcome her. Dagdag na sabi pa ni Henry. Naalala ko lang, hindi ba't you always like to accept challenges? Tanong ni President Kelly kay Henry. Well, I'm going to hand over this task to you. I want Athena Alonso to join Star Media Entertainment. Straight to the point na sabi ni President Kelly kay Henry. Noted, President. Maagap namang sagot nito. Henry is a discerning and a responsible person. Bago pa ito nakalabas sa opisina ni Kelly, may sinabi pa ito sa kanya. Malaki ang chance mo to be promoted as director of the company, but you have to compete against Lara. Nakangiting sabi nito kay Henry. Nagkibit-balikat lang si Henry at saka tumango. Nakasalubong nito si Lara sa pasilyo pagkalabas niya ng opisina ni Kelly. Tumigil ito at tiningnan siya. Iniiwasan mo ba ako? Bakit ka nga pala ipinatawag ni President Kelly sa office niya? Tungkol ba kay Athena? Sunod-sunod na tanong nito kay Henry. Oh, you seems that you're very well informed. Pero wala akong maaaring sabihin na kahit ano. Sagot naman ni Henry dito. Henry looked at her coldly. Wala na silang relasyon nito ngayon at ayaw niyang ma-involve ang personal feelings niya sa trabaho. Subalit mabilis na hinagip ni Lara ang kamay ni Henry at mahinahon itong nagsalita. Alam kong nararamdaman mong materialistic person ako kaya ka nakipag-break sa akin. Hindi ko ine-expect na maintindihan mo ako. Please stop talking. Putol ni Henry sa sasabihin pa sana ni Lara. I'm just doing my job. Naiinis na sabi ni Henry kay Lara. Sa nakikita nitong kilos ni Henry, he had become a cold-hearted person. Ayokong magmakaawa sa'yo, pero nasaktan ko si Athena sa maraming paraan before. Natatakot ako na matuklasan niya ang mga ginawa ko sa kanya kapag napapasok siya dito sa kumpanya. Sigurado akong matatanggal ako sa trabaho kapag nangyari iyon. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siyang hayaang makapirma ng kontrata sa kumpanya. I'll hate you if you still do that. Hindi siya pinansin ni Henry. Nagpatuloy ito sa paglakad at saka muling tumingin kay Lara. Ipinakita niya dito ang hawak niyang mga dokumento. I got it. Napailing na lang si Henry. Alam niya na si Athena ay isang mabuting artist. At isang malaking kawalan sa Star Media Entertainment kung hindi niya ito mapapaperma ng kontrata. Nabuhaya naman ang loob si Lara nang makita nitong lumambot ang reaksyon ni Henry. Muli siyang nagsalita. Natagpuan ko
ang reporter na may hawak ng ebidensya na makakapagpatunay na patagong nakikipagkita si Athena kay Director James. Masisipa agad si Athena palabas ng industriya sa sandaling ma-expose ang mga larawang iyon. Hindi kasi sisihin ni President Kelly na hindi mo napapirma si Athena ng kontrata. That's your business, agad na sagot ni Henry. Hindi mo kailangang isipin ang tungkol doon para sa akin, dagdag na sabi pa nito. Henry hated the way Lara had played the tricks behind his back. Walang kwenta ang magtagumpay sa ganoong paraan. Nang marinig ni Lara ang sinabi ni Henry, natigilan ito. Nanatili itong tahimik. Ang katotohanan ay may nararamdaman pa rin si Lara para kay Henry, subalit he was an upright person. Hindi maintindihan ni Henry kung bakit kailangan pang gawin ni Lara ang lahat ng iyon. Iyon ang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay sa huli. Kahit pa nga hindi naman sila nag-aaway, they were very dissatisfied with each other. Tiningnan na lamang ni Lara si Henry na palayo. Pagkatapos ay agad nitong tinawagan ang reporter. Igawa mo ako ng isang high-quality composite photograph. At gusto kong ma-release iyan as soon as possible. Gusto niyang i-frame up si Athena by accusing her sleeping with the judge. Mawawala ang pinakamagandang pagkakataon ni Kelly na mapapirma ng kontrata si Athena kahit pa mapatunayan nito na si Athena ang naging biktima ng mga pangyayari in the future. Pagkaraan ay sumagot ang reporter. Huwag po kayong mag-alala, sinisigurado ko pong magugustuhan nyo ito. Ginagawa ni Lara ang lahat ng iyon para protektahan ang alaga niyang si Cindy. Pati ang pag-cyberbully kay Athena ay siya din ang may kagagawan. May mga sinuhulan din itong tao para siguraduhin na magsasuffer si Athena from serious consequences kung patuloy pa rin itong mag-join sa kumpanya. Kailangan pa nitong makihati sa mga resources ng ibang artist sa kumpanya at hindi niya iyon maaaring hayaang mangyari. Higit pa doon, maaaring si Henry ang maging bagong direktor ng kumpanya kung magagawa nitong mapapirma si Athena sa kontrata. Kailangan niyang ipaglaban ang posisyong iyon and win back Henry's heart. Athena Alonso, hindi ko hahayaang makapasok ka ng Star Media Entertainment. Meanwhile, San Miguel Media Entertainment Company have received the news that Lara Cruz was about to take action. Alam ni Joaquin na may taong patuloy na nagkokontrol ng kaguluhan sa industriya. Iyon ay dahil sa kahit na si Stella at si Director James ay hindi na makita ngayon kung nasaan, ay hindi pa rin humihinto ang mga balitang iyon. Matapos ang makailang beses na investigasyon, natuklasan ni Joaquin na isang tao mula sa Star Media Company ang salarin sa lahat ng kaguluhang nangyayaring iyon. At sa huli, nalaman nilang si Lara Cruz pala ang gumagawa ng lahat ng kaguluhan. Napakunot noo si Joaquin. Please find out more about this person. Utos nito sa tauhan niya at agad namang sumunod ang mga ito. Pagkaraan ay tinawagan niya sa telepono si Athena. Kahit wala sa tabi niya ngayon si Athena, kailangan niyang sabihin kaagad dito ang tungkol sa balitang iyon. Ang sekretary niya at personal assistant na si Adam ang nagsabi sa kanya ng lahat ng nalaman nitong impormasyon. Si Lara Cruz ay isang experienced agent sa entertainment industry. Halos 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa ilalim ng Star Media Entertainment. At may bago itong alagang artist, si Cindy. Ito ang tumatayong leader ng isang young female group. At nung nakaraan nga, ay nabigo itong maging ambassador ng isang produkto dahil si Athena ang naging ambassador sa huli. Nang matapos iyon, ay nagbayad si Lara ng ilang news reporter upang ipakalat ang ilang fake news. Siya rin ang may kagagawa ng cyberbullying, claiming that Athena had slept
with one of the judges on the awards night. Ang IT department ng San Miguel Media Entertainment ay naglalaman ng mga pinakabago at advanced na technology sa bansa. There was nothing that they couldn't find out. Hindi agad nakapagsalita si Athena nang sabihin sa kanya ni Joaquin ang tungkol doon. Hindi niya inaasahan na ang pagiging ambassador niya ng isang kilalang produkto ay makakapagdulot sa kanya ng ganoong kalaking gulo. Maraming beses na siyang naging biktima at hindi na maaaring maupo na lang siya at walang gawing hakbang. Maya-maya ay nagsalita si Joaquin. Adam, please help me do two things. Una, bantayan mo ang reporter na binayaran at inutusan ni Lara at alamin mo kung anong klaseng ebidensya ang hawak nito. At pangalawa, please find out about Director James' history. I want to know who had slept with him before. Matapos na sabihin iyon ni Joaquin ay muli nitong kinausap si Athena. My dear wife, what else do you want me to add on? Hindi sana malalaman ang ginawa ni Lara kung ibang tao ang kinalaban nito. Subalit si Athena ang napili nitong biktimahin. Mahal na mahal si Athena ng kanyang asawa at kailanman ay hindi nito hahayaang gawa ng masama si Athena ng kahit na sinong tao. Nakangiting sumagot si Athena kay Joaquin. Napakabait naman talaga ng aking asawa. Wala na akong ibang idadagdag pa. They trusted each other so much. Tumingin si Joaquin kay Adam at sinenyasan niya ito na tumuloy na sa inuutos niya. Nang makalabas si Adam, ay muli niyang tinanong si Athena. Ang dami ko nang nagawa for you. Paano mo naman ako babayaran ngayon yan? Malalaman mo when you get back home. Agad namang sagot ni Athena sa tanong niya. Pagkatapos noon, ay nakangiti nitong ibinaba ang telepono. Kinikilig si Cheryl sa pag-uusap ni Athena at Joaquin ng oras na iyon. Katabi nito si Athena na nakaupo sa sofa nung tumawag si Joaquin. Nakangiti si Athena nang makahulugan at saka ito nagsalita. Kailangan lang natin ngayong hintayin si Adam para malaman natin kung ano ang susunod nating hakbang. There is one more thing that I need you to do for me. Patuloy na sabi ni Athena. Ano yun? Naalala mo pa ba yung reporter na tumangging ibigay sa atin yung mga pictures ni Director James? Nasa iyo pa ba ang number niya? May hinala ako na binayaran siya ni Lara. Kung hindi man, hindi siya magdadalawang isip na ibigay sa atin ang picture na iyon. Iniisip kong maghanda ng counter-attack kung sakali mang may kinalaman nga siya dito. Minsan, mas mabuti kung si Cheryl ang tutulong kay Athena. Alam ni Athena na napakarami ng nagawang tulong ni Joaquin para sa kanya. Kaya nga gusto niyang magkaroon ng kontribusyon para sa planong iyon. Matapos namang marinig ni Cheryl ang sinabi ni Athena, agad itong sumang-ayon. Agad na hinanap ni Cheryl sa telepono niya ang number ng reporter na iyon. Naalala ko, may kaibigan nga pala itong reporter na ito na nag-work naman sa isang newspaper office. Ano nga bang pangalan nun? JR yata. Oo, tama, JR nga. Nakilala ko siya noong nakikipag-negotiate ako sa reporter na yon para sa mga pictures. Kontakin mo siya as soon as possible, pagkaraan ay sabi ni Athena. Gusto kong ipaalam sa Lara na yon that karma does exist. Napakatagal niyang tiniis ang lahat ng iyon. Hindi na niya hahayaan pang mabuli siya ng kahit na sino kailanman. Determinado talaga si Athena na makapasok sa Star Media Company. Nakipagkita si Cheryl ng gabi ding iyon kay JR na kaibigan ng reporter na nauna nang tumangging ibigay sa kanila ang kopya ng mga pictures ni Director James. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ano kaya ang mangyayari sa pagkikitang iyon ni Cheryl at ng kaibigan ng reporter? Ano naman kayang counter-attack ang naisip ni Athena ngayon?
Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kapanapanabik na kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Sometimes, the hardest part isn't letting go, but rather learning to start over. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.